Pang merienda sa bukid ang hahagilapin namin sa araw na ito. Nagkayayaan kaming tatlo na pumunta sa malapit na gubat para maghanap ng lamang ugat na lagi namin kinukuha tuwing tagaraw. Hirap magdani. Matubig. Ayaw mabasa. Mga 5 hanggang 10 minutong lakad lang ang layo nito mula sa bahay namin. Yoko, mga matatangkad. Ako ay papanigaw. Yung parang magabangga. Akala mo aabot sa puno. Alas 3 ng hapon guys at nagkayaan kaming pumunta dito sa bukid, sa bundok. Yan, medyo masukal dito sa area na to. At mangunguha kami ngayon ng lamang ugat na wild. Kung tawagin dito sa amin ay tagya. Ngayon kasi ay panahon ng tagya dahil tumutubo yun pag tag-ulan. Ngayon ay tag-araw. At sana makakita kami ng mga tagya at merienda. Merienda sa bukid. Ayan. Kasama namin si Mama B, si Jinky, at si Joe kasama rin natin guys. Dito maghahanap tayo sa may mga puno-puno niyan. Kailangan lang matalas yung mata natin kasi ngayon yung puno po nito mga kabukids ay tuyo na, putol-putol na. Kailangan makita namin yung nila, pinaglamanan. Ito yata ito tagya to tuyo na Ilang minuto rin, paikot-ikot kami at naghahanap kami ng mga bagi na tuyo. Yun kasi yung palatandaan na matured na yung laman ng tagya. Yun nga lang, yung mga natatagpuan naming bagin ay hindi na namin makita kung saan yung direksyon dahil nga tuyong-tuyo na at putol-putol na. Kaya't medyo nahirapan kaming makahanap nung una. Pero kalaunan, nakakita na rin. Eto Gobo, may nakita si Mama. Ay, hindi. Kahoy pala. Kahoy pala. Ichaprak. Wala ko ito ang nahanap ko yung ano niya. Ito, may nakita ako. May nakita tayo, kaso nga lang, hindi pa tuyo. Ayan Ito yung kanyang bagin. Ang masama, nakatubo siya sa gitna ng kahoy. Hirap yan. Hirap anuhin ayaw. Ito malaki to. Ma, malaki to ma. Ma, tulong. 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 Malaki. Okay. Kailangan kong tulong mo. Kailangan kong tulong mo sumigaw. Ito ang kulok. Ito. Oh! Talakta na ang gulong. Mga natin dyan, brother. Pamilyar. Siya, maliit lang pero kasarapan yan. Ako nga din, maghanap nga din ako. May makita kaya ako? Ito, may nakita ako mga kabukid. Puno ng tagya. Sariwa pa siya. Ito malaki-laki yung kanyang bagin Big sabihin malaki din. Tignan natin. Hindi ako makakapangako. Tiga sa lupa. Sabi na barita Naiwanan. Naiwanan din. Ikot-ikot muna ako. Ay, nakapapaikot-ikot. Ayan ako nga, may nakita dito layo ko. Ayan Saan? Eto Ma, nakatayo. Baka hindi lang ako nakakita. Baka mata mo na may diferensya. Ayun. Nakakita rin si Mama B. Nakakita rin ako. Tinuro lang sa akin. Ano ka malaki? Ay, malaki. Malaki nga. Malaki kasi yung puno niya.
Eh, mukhang malaki nga. Pwede bang kalahati lang? Gusto mo ko maliit lang? Titira ko pa kasi yung kalahati sa mga baboy damo. Para may mahukay pa sila. Ginagawan pa natin yung baboy damo. Nakakita na daw si Mama B. Sa gitna ng kahoy. Minsan ang alam makakita sa gitna pa ng kahoy. Ito na. Ito na. Wow, ang laki. Isang napakalaking balahibuhan. Sa tagal ng pag-ikot-ikot at paghahanap, ayan, sa wakas makakahukay na rin si Mama B. Uy, dalawa. Oo. Dalawang itlog niya. Eto nga palang lugar na pinaghuhukayan namin ngayon ay area ni Mama B. Meron pa nga siya dito mga pananim na nyug na nakatambak. Itatanim sana ito noong nakaraang taon kaso hindi na nagawa. Ngayon nagkita ulit sila. Kamusta na kaya? Sabi, tanim sa mga ano, hindi na pa natanim. Nabot na ng lalaki ng puno, hindi na natanim. Kamustahin mo, Ma? Buti nabuhay. Kamusta na kayo? Uy, nabuhay pala kayo dyan. Yun. Yun. Oh. Pantay. Matigas lang pala. Lapit na, nakadikit na pa. Tiga kong ugaw-uga na ganyan. Palang liit lang. Kala ko nakayakap sa ugat. Pinahirapan mo pa ako. Diyan, diyan lang pala sa ibabaw. Tulak lang pala ang kailangan niya eh. Tulak sa tulak. Pag ganyan natanggal. Tulak lang pala ang Tulak kailangan. lang, oo. May nakita ka pa, Ma? Wala na kasi yung ikot ko. Wala kang kita. Panay lang pala ikot mo. Ano yung ikot ko eh, wala eh. Yan na nga, nadaanan ko na, hindi ko pa nakita. Buti dumaan ka dyan ulit. Kung hindi, wala. Uy! Uy! Pahaba pa yata. Wow! Oh. O, diba? Pwede na. Pwede na. Makakauwi na ako. May nakita na ako eh. Marami na ako nakuha. Nakakuha na rin si Mama B. Ngayon, turn na naman ni Ate Mong Jinky. Dami ugat. Bakit ka pa dito tumubo? Ang dami-daming matutubuan. Oh, yun na. Matagal-tagal niya rin hinanap yan. Sulit kaya? Push! Ayan. Oh, nakadalawa rin. Nakadalawa ka naman. Ako hindi ko pa nahuhukay to. Ay, mukhang ano siya. Mukhang dalawa siya. Malaki, malaki. Yan na, yan na, yan na. Uy! Laki! Ah, laki nga. Malaki, nagpailal pala ito. Ang laki. Diba? Worth it. Worth it. Pinahirapan ka niya. Ginutom si Mama B. Habang nangunguha ng merienda. May merienda. Merienda mo. Yan, isa. Wow, ang laki. Ang daming langgam. Kaya nga, ito pa isa. Dalawa. Yun. Wow, ang laki. Dalawang Grabe. malaki. Kahit saan lugar mapunta at inabutan ng gutom, basta na Scarface. Ready to go. Nakarami na kami ng nahukay. Medyo nakaramdam ng gutom, kaya eto, magme-merienda muna bago umuwi. Gawa ka na lang sarili. Sports car yung red.
Oink. Matigas Ay, na ito yun. yung nakuha ko. Oh, May tapyas. meron. Naano ka na tapyasan. Ito kaninong kuha kaya to? Maliit. Etong mga nakuha naming mga tagya kahapon ang siyang memeryendahin namin ngayong araw. Ayan mga kabukids, ito po yung nakuha namin kahapon. So ngayon ay lulutuin daw ni Jinky na anong luto ang gagawin? Parang maha. Ma- Subukan lang natin. First time namin gagawin sa tagya. Medyo maha style daw. Ma-share ko lang mga kabukids. Kasi dati doon kami nakatira sa bundok. Ngayon minsan wala kaming bigas. Ito na yung napagbabalingan. Kaya nga na-joke ko na makikipag-agawan na lang ako sa baboy. Kasi yun, kinukuha naman talaga to pampakain sa baboy kapag may mga alagang baboy. Pero kinakain din ng tao. Pag nasa gubat, walang baon na pagkain, yan pwede na to. Madali na maglaga nito eh. Ito kahit nasa ano lang din ng mga kawayan, pwede mong lutuin. Sa buko ng kawayan. Mm. Iba po ito sa nami. Kasi yung iba sinasabi nila ito daw nami. Yung nami yung kurot, 'di ba? Oo. Yung kurot. Yung binababad pa sa ilog yun. Oo. Ito naman, diretso na. Kinakain na siya ng diretso. Kanina ka pa dyan, di ba tapos? Kakangani. Mm. Mabilis kumain, mabagal magbalat. Oo. Kung ano lang to, hindi mainit, ginanon-ganon. Yung sa bandang ano nyo na lang ano, yung sa may puno. Huwag muna yan. Ayan. Mga kabukids, na mash na namin ni Mama B itong tagya. At hindi na namin to sinama, itong pinakadulo. Dahil marabot na. Kaya dito na. Marabot na kung tawagin sa amin dito. Kaya dito na lang siya sa ano, igigiling. Ito. Hindi siya katulad ng kamote or nung patatas kapag minash. Ito kasi para siyang singkamas na nilaga. Kaya yan, medyo nahirapan kami sa pagmamash. Kaya dito na lang idurog. Okay, lutuin na natin. Pagkatapos durugin ay isinalang na namin sa apoy at naglagay ng gata. Busog ka na, Bilog? Hintayin mo pa to? Matagal pa to. Ilang. Basta mahintay. Oh, nag-iba ka na Ate Jinky. Ay, kinuha pa, yak mo na. Substitute, Mama B. Unang beses namin gagawin ito kaya't hindi namin alam ang magiging resulta.
Kadalasan kasi, ang ginagawa namin sa tagya ay nilalaga lang at sinasawsaw sa asukal. Lagay na tayo ng pampatamis. Pero ngayon, susubukan daw ni Chinky na gawin na parang maha. Kaya't naglagay siya ng gata, kondensada, asukal na pulang-pula, at cornstarch na pampalapot. Merienda, merienda. Init. Kainit. Mainit. Tignan natin kung masarap. At ang bilo-bilo. Lasang bilo-bilo nga. Sarap. Sarap! Lasang caramel. Init. Masarap na sang bilo-bilo. Pero malambot. Kagaya nga ng nasabi ko mga kabukids, masarap yung naging resulta. At yan na muna sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. Bukids!